Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the book of Psalms, chapter 37, verses 23 and 24. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya ay tutulong. The purpose of God's will sa iyong buhay. So, napakaganda po nitong verse na ito, na malinaw na sinasabi sa buhay na ito, sa ating paglakad. Si Lord lamang po ang pwedeng maggabay sa atin kung nais nating tayo po ay maligtas. Ngayon, itong pangako pong ito ay pwede nating angkinin kasi ang linaw-linaw po sa Romans chapter 8, Verse 14, tayo mga anak ng Diyos, and as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ipinangako ng Diyos yung kanyang paggabay sa ating na kanyang mga anak. Dahil siya isang ama. Napakaganda po ng idea na yun, na siya isang ama na nagmamalasakit sa atin. Ayaw niyang makikita na tayo naliligaw. Gusto niyang makita na maayos po yung ating buhay. Kaya yung Romans chapter 8 verse 14 na yan, dapat angkinin natin dahil promise yan ng Lord sa atin na tayo gagabayan niya. At kung naalala niyo po yung pinag-aralan natin yesterday, kinakausap niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At pangalawa, sa pamamagitan ng Holy Spirit, na siyang gabay natin, counselor, ika nga po, sabi na Biblia, na siya po yung gagabay sa atin sa buhay na ito, sa lahat ng katotohanan, at ipapakita niya yung mga bagay na darating sa ating buhay. At pangatlo, yung tinatawag na witness in our spirit. So, ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga desires natin sa buhay, yung mga pangarap natin, yung mga visions natin, yan po ay witness ng spirit natin na nag-a-agree doon po sa sinasabi ng Holy Spirit sa ating pong buhay. Kaya huwag kayong matatakot sa buhay na ito, kasi ang Diyos po talaga ay maaasahan natin na tayo gagabayan sa buhay na ito. Ngayon, pag-aaralan natin, ano ba yung purpose ng paggabay ng Lord sa ating mga buhay? Bakit gusto niyang ipaunawa yung kanyang kalooban sa atin? So, unang-una po dyan, nabanggit ko na kanina, tayo'y kanyang mga anak. Bilang anak, responsable siya. Nagabayan po tayo sa buhay na ito para maalis po sa atin yung misteryo. Alam niyo po ba, ang pinanggagalingan ng takot ay yung mga bagay na hindi natin alam. Kaya tayo natatakot sa buhay. Ang dami nating mga bagay na hindi alam, kaya takot na takot po tayo. Now, pansinin niyo po, sa Bible, maraming mga promises na iniwan ng Diyos sa atin. At pag binabasa po natin yan, pansinin niyo, naaalis yung takot natin. Kasi po, ang mga Bible verses na pinanghahawakan natin sa buhay na ito, yan po yung tinatawag na mga assurances. At ang assurances na yan, binigay ng Diyos sa atin, para maalis sa atin yung takot. Kaya pansinin niyo, pag kayo magproblema, maghanap ka ng promise sa Bible, makakita ka ng eksaktong promise ng Diyos para doon sa pinagdadaanan mong problema. Kung ikaw may sakit, may promise ang Lord yan. Kung ikaw ay kinakapos, may promise ang Lord yan. Kung ikaw ay may problema sa pamilya, may promise ang Lord yan. Ibig sabihin, gusto ni Lord i-cover lahat ng mga gray area sa ating buhay, yung mga bagay na kinatatakutan natin sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Kaya tandaan niyo po, ang mga promises ng Diyos, yan po'y assurances, na pwede natin panghawakan sa buhay nito para maalis yung takot sa atin. Kasi ang takot ay connected yan lagi doon sa tinatawag na unknown. Yung mga bagay na hindi pa natin alam. Pangalawa, mapapansin ninyo, gusto ng Lord na mamuhay tayo ng maayos. We could live better lives. Paano ko po nasabi yan? Kasi sa Romans chapter 12, verse 2, malinaw naman sinasabi na God's will, yung tinatawag na good, pleasing, and perfect. O pagka yung will ng kaaway ang nangunguna sa buhay mo, magulo yan. Kasi sabi sa John chapter 10 verse 10 ay naparito ang kaaway ang magnanakaw upang manira, magwasak, pumatay. Ngayon,
Kung yung mga tao namang walang pagkakilala sa Diyos, susundan mo sila, no? Mapapahama ka. Kasi sabi ng Biblia, yung bulag, hindi pwedeng mag-akayo ng kapwa bulag. Ano po? Kaya malinaw po sabi sa Proverbs chapter 16, verse 25, there is a way that seems right to man, but in the end leads to death. Ang tinutukoy po dito yung buhay ng mga taong wala pang pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Ang sabi sa Proverbs chapter 4, verse 19, yung daan nila kadiliman. Kaya mapapansin ninyo, may nag-i-exist na tatlong kalooban sa mundong ito. Kalooban ng Diyos, kalooban ng Diablo, at kalooban ng mga taong di pa nakakilala sa Lord. No po? Pero alam niyo po, pagka titignan niyo po ang Biblia, ang God's will po, yung sinasabing what is good, pleasing, and perfect. Yesterday, pinag-aralan natin to doon sa Colossians chapter 1, verses 9 and 10, na kapag ikaw nasa sentro ng kalooban ng Panginoon, ang buhay mo ay magiging useful, no po? Magiging fruitful ka. Ito pa, mapapansin niyo, walang stress. Lahat ng ways natin gagabayan ng Lord, no? Mabuwal man tayo, sabi ng Biblia, tayo ibabangon niya. Pagkat si Yahweh, sa kanya itutulong. Yun po sinasabi ng Psalm 37 verse 24. Ganda po, no? Na makita natin ang ways ng Lord delightful, no po? Ibig sabihin, hindi stressful. Ano po, at the same time, tayo nagiging useful. Nagagamit yung buhay natin, nagiging blessing tayo sa ibang tao, at higit sa lahat, fruitful. Mabunga tayo. At isa po yan sa mahalagang katotohanan na dapat makita natin, na mamuhay dapat tayo sa sentro ng kalooban ng Panginoon kung gusto nating maranasan yan. Pangmuli, no, ang purpose ng Lord sa kanyang pagpapahayag ng kalooban niya sa ating buhay, para makita natin yung role natin sa buhay na ito. Ano ba yung role natin? Ano ba yung dapat nating gampanan? Ano po, alam nyo ba na meron tayong specific calling sa ating work, sa ating ministry? Kaya binigyan niya tayo ng mga gifts, mga talents. Merong specific na role ka sa entablado ng buhay na ito, kapatid. At kadalasan, connected po yan kung ano yung ministry mo, kung ano yung work mo, yung ginagawa mo ngayon, yung mga bagay na gusto mo. Connected po yan sa calling mo. At malinaw din na makikita mo sa buhay mo, may mga open doors. Kaya sundan mo lang yun. Kung ano yung binubuksan na open door ng Panginoon, yun yung nais niyang maganap sa buhay mo. Kaya kita niyo, sinusupport tayo ng Lord, ano po, sa pamamagitan ng gifts, talents, yung mga opportunities, yung sinasabi kong open doors. Kasi alam niya meron tayong specific na role na dapat gampanan sa buhay na ito. At tandaan niyo, no, even yung tinatawag nating calling sa ministry, connected po yan sa inyong mga trabaho, sa inyong experiences sa buhay. At hanapin niyo lamang. No po. So ano po ang verse na mapapanghawakan natin dyan? John 15 verse 16. Ang sabi po, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Pinili tayo ng Diyos para gampanan yung role na nais niya sa ating mga buhay. At ang sabi dyan, fruit that will last. Sa ibang translation, makakakita tayo ng resulta. Fruit that will remain. So ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.